mundo ay nagtatawa. At ang sabi nung, itong pekulyar na taong ito na babaliw na, may sayad na. Isipin mo nag-aalaga ng lahat ng klase ng hayop. Nagtayo ng arka sa bundok. Sa panahon na hindi nakakaranas ng ulan. Amen. Hindi sa Marikina Valley ginawa yung bundok, yung arka, kundi sa tuktok ng bundok. Pero sa isang banda, bakit hindi sila nagtaka na yung mga hayop ay kusang pumapasok sa arka? Pag di ka elected, wala kang kati sa isip mo. You know what I mean? Wala kang pakialam. Ano ba? Lahat na ng klase ng himala, masasaksiyan ng hindi elected, wala pa rin siyang pakialam. Lahat na ng klase ng tanda, makikita nila, pero wala pa ring dating. Isipin mo, partner, nakapila, walang unahan, walang tulakan, pumapasok ng mahinahon sa arka. Hindi pa sila nag-isip, naku, may kung anong nangyayari na. Iba ito. Ngayon lang kami nakasaksi ng ganito. Amen? Marahil siguro, merong mga wow, galing nun, ang galing ni Noah. Galing niya magturo sa mga hayop, ha? But they did not get the spiritual relevance of it all. At meron mga taong hahanga sa mga himala, sa pagpapagaling, at magandang pangaral, at magandang paghahayag. Amen? Pero hanggang doon lang. Hindi na nakukuha yung spiritual relevance. Pero yun lamang pinili. Yung pinili ang makaka-recognize. Yung pinili ang makakaalam ng ibig sabihin. Hallelujah. At ang sabi ni Lord, Genesis 7:4, after 7 days. Amen? Basahin nga natin sandali para makita nyo na hindi ito, for yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. Now, let me ask you again. Did no one know? Did no one know the day of his departing? The day of the coming of the promise. Alright? So walang nakakaalam ng oras at araw. Pero, alright, merong mga indication na binigay si Lord sa bride at sila lang ang nakaka-recognize. Alam nila malapit na. Alam nila oras na para pumasok sa arka. Amen. Hindi sila nandun sa labas at hinahangaan yung mga hayop, yung paglipad ng mag-asawang agila. Amen. Bago sila pumasok doon sa arka, but they went in themselves because they knew it's time to enter in. Why? Because it's been revealed to them. Oras na, church. Nakita nyo na ang tanda. Nakita nyo na ang last sign. The sign of the Son of Man. Ito yung indikasyon. Hindi nyo man alam ngayon ang oras mismo at sandali o yung araw. Pero habang sumusunod kayo sa mga indication, unti-unti nyo malalaman kung kailan. Amen. Ano kaya kung namasyal muna si Noah doon sa kabundukan at nangaso muna siya? Naku, masyado ako napagod sa pagtatayo ng arka. Makapagbakasyon muna. Mapag-hunting muna dito. Amen. Wala siya sa posisyon para marinig na 7 araw na lang. Naintindihan nyo? Habang sumusunod kayo sa panggabay ng Espiritu ng Diyos, sa mensaheng ito, I believe may mga tao dito malalaman nila kung kailan darating ang Panginoon. Scripture. Can you say amen? May mga indication. Sabi, pag nakita nyo na yung mga dating patay, ay bumangon. Amen. Pag nakita yan ng iba, takbuhan sila sigurado. Pero pag nakita ng elected, alam niya may pangako. Anong mangyayari sa kanya? Mapapatibay lang siya ng gusto.
Mapapatibay na, hindi siya matatakot sa multo. Alam niya na yun ay fulfillment ng promise. Amen. At lalo na siya maging excited, malapit na. Hallelujah! The bride will know. It will be revealed to them in the time that the Lord has, amen, predestinated it to be revealed. Okay, isa pang tanong. Yung panahon ni Noe, panahon din ni Abraham. Sabay sila. I'm sorry, not Noe, I'm sorry. Lot. It's also a picture of the coming of the Lord. Because the Lord came in a bodily form. Visited the elected seed. Amen? Samantalang yung dalawang mensahero na nagpunta saan? Sodom. Pero yung great angel na nasa gitna nila ay naiwan doon kay Abraham. Bakit? He's revealing the coming of the Son. The promised Son. Amen? Saan? Sa elected group lang. Itong hiwagang ito ay hindi hinayag to the rest of the world. Ito'y binigay lamang kay Noe at ngayon kay Abraham. Sa kanya lang ni-reveal. Ang sabi ng anghel, Sarah, sa mga panahon ding ito, sa susunod na taon, sa araw ng buhay, sa panahon ng buhay, bibisitahin kita at tutuparin ko ang pangako. Amen? Anong palagay nyo kay Sarah? Hindi marunong kumuwenta ng buwan ng bisita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kay Noah, 7. Kay Sarah, 9. Darating na ang pinangakong anak. At para dumating yung pinangakong anak, yung katawan ni Sarah ay kailangang mapalitan. Dahil sa kondisyon niya noong mga panahon yun, nang bubisita yung anghel, amen, hindi siya pwedeng magbuntis dahil matanda ang kanyang laman. Ang kanyang sinapupunan ay tuyo na. Hukluban na siya. Pero nung dumating yung anghel na may dalang mensahe ng buhay, mensahe ng restoration, mensahe ng kapangyarihan. Hallelujah! Ang sabi niya sa ganitong panahon, amen, everything will be changed. Hallelujah! At bigla na lamang, habang naghihintay nung panahon ng pagdating. Napansin ni Sarah na kuminis ang kanyang mukha. At namula yung kanyang mga kuko. At tumuwid ang kanyang katawan. Hanggang sa nung sila'y magbiyahe papunta sa Gerar. At nakita nung hari na maselan sa babae. Yung 90 anyos na babaeng si Sarah ay nabighani siya. What's that? Mystery in the coming. Mystery in the coming. Hallelujah. Pagpapakita lamang na nagkaroon ng pagpapalit ng katawan. Hallelujah. Reading between the lines. Hallelujah. Lahat ng iba pang mga denominasyon, binasa yan paulit-ulit. Wala silang nakitang body change. Pero dun sa elected, malinaw na malinaw, may body change. Amen. Bakit? Ang hiwaga ay para lamang sa grupong yun. Ang kapahayagan ng hiwagang ito ay para lamang kay Sarah at Abraham. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So then, we conclude again. They knew the coming of the promise. Walang nakakalam, sino man, maging mga anghel, ang malamang, subalit! Hintay lang kayo, sumunod lang kayo, you will know. Alright, gusto niyo pang patibay? Si Elijah, alam niya kung kailan siya aalis.
It's a revelation. It's a mystery revealed only to Him. Hindi dun sa schools of prophets. Hindi dun sa school of prophets. Ibang kasama niya dati sa school na yon. Amen? Sa Kanya lang. Sabi, pagka nakita mo to mga indication na ito, ibig sabihin nun, aalis na ako. At pag ikaw ay nanatiling nakatingin sa akin, hindi lumilihis sa kanan o sa kaliwa, hindi sumusunod sa kung kaninong 8 messenger. Are you following me? O kung kaninong persona na, nagpapa-epal. Excuse the expression, pero gusto kong buhayin ang inyong diwa. Gusto kong mangusap doon sa mga kabataan. Gusto niyo yung kanyang lengguwahe. Yun ang totoo. Mga taong nagpapa-epal lamang. Pero ang sabi, huwag kang lalayo sa tingin mo. Huwag mong ililihis ang tingin mo sa akin. Pag nanatili kang nakatingin. At nakita mo kong inakyat, ihulog ko yung balabal sa iyo. Alam ni Elijah, na malapit na siyang umalis. Alam ni Elijah rin, naaalis na siya. At kung kailan niya isasalin yung anointing kay Elijah. So, this is showing that the bride of this hour will also know the time of her departure. It will be revealed as it was also revealed to Noah, Abraham, and Elijah, and Elisha. The first time the Son of Man came, it was revealed to Mary. Elected lady. Praise the Lord. Si Maria lang pinagpahayagan nun. Kung meron man nakaalam na iba, amen, chinismis ni Maria. Sinabi niya kay Elizabeth, Elizabeth, may laman na. At ang sabi ng anghel ganito. You see, parte pa rin yun ng elected. Si Elizabeth. Sino pang elected nung panahon yun? Yung mga pastol. Sabi ni Barbara Branham, nilampasan lahat ng Bible school. Nilampasan lahat ng mga dakilang tao. Nilampasan ng mga presidente. Nilampasan ng mga tanyag at makapangyarihan. At ang anghel ay nagtungo, amen, sa mga hamak na pastol. Hamak na pastol na tapat sa pagpapastol. Hamak na pastol, amen, nakilala ang ugali ng mga tupa. Nilampasan na lahat ng observatory. Can you say amen? At sila'y pumaroon sa mga pastol at pinahayag ang pagdating ng Mesiyas. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So merong pagpapahayagan. Lord's good. Alright, iwan ko sandali yan. Basta ito ang ating tinatalakay. 24-25, the coming of the Lord. At itong coming of the Lord may kinalaman sa restoration's original na position. The coming of the Lord ay may kinalaman sa seventh seal. Alright, so sana ma-familiarize na kayo yan. Isa sa mga araw na ito, himayin natin ulit yung seventh seals. Ito isa-isa para yung seventh seals para maintindihan natin higit pa yung ating mga tinatalakay. Okay, balikan natin sandali si Joshua. Si Joshua, amen, ay may kapangyarihan na pahintuin ng buwan, ang araw. Sabi niya, araw, diyan ka lang muna. Buwan, diyan ka lang muna, huwag kang gagalaw. And they obeyed him. Why? Because he had authority, he had power. Bakit kaya? Kasi nasa posisyon siya na itinalaga ng Diyos para sa kanya nung panahong yun. Para tumupad ng kanyang layunin nung panahong yun. At habang nandun siya sa posisyon yun, ay merong kapangyarihan siyang taglay. Kailangan sundin siya sa kanyang mga sinasabi. Hallelujah. Joshua, by revelation, divided up the promised land into portions, and each tribe and family were allotted a specific portion. And there is a reason for these things.
Nung makita ni Joshua ang kanyang posisyon, leader. Pagkatapos mamatay ni Moses, siya ang tinalaga ni Lord. It was revealed to him. Kung hindi ni-reveal sa kanya, wala siyang ganitong kumpiyansa. Pero na-reveal sa kanya yung kanyang posisyon. At dahil reveal sa kanya yung posisyon, hindi siya natakot magsabi, buwan, kahit hindi niya maintindihan kung paano mangyayari yun, ano ba talaga titigil? Yung buwan, yung araw, o yung mundo? Huwag mo nang intindihin. Basta kung anong sinabi mo, kung ikaw ay nasa posisyon, mangyayari yun. Hallelujah! Amen! If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. Anong requirement? Abide in your position. Mercy. Blessed be the name of the Lord. Paki-adjust nyo na ng konting baka masyadong malakas, pero excited ako ngayong umaga. So nakita niya yung posisyon niya, ngayon, panahon na para gabayan niya yung iba pang mga Israelita sa kanilang nakatakdang posisyon. Kaya pagdating sa Promised Land, siya ang nag-subdivide ng Promised Land. May allotted portion para sa bawat pamilya, bawat tribo. Ikaw, tribo ni Ruben, dito ka. O, tribo ni Dan, dito ka. Diba? Tribo ni Simon, dito ka. Dahil ganyan ang iyong ugali, ganyan ang iyong katangian. Kung titignan nyo, diniscuss natin ito sa ating adoption series, right? Amen. May mga katangian na ibinagay doon sa lugar na pinagtalagahan sa kanila. Diba? Merong magaling sa pagsasaka, o doon kayo sa lugar ng pagsasaka. Sa lugar ng bukirin. Merong magaling mangisda, o doon kayo sa malapit sa dagat. Diba? Merong magaling magtayo ng bahay, o doon kayo sa lugar ng construction. Amen? Bakit? Kasi bago pa itatagang sanglibutan, alam na ni Lord kung anong magiging tayong lahat. Siya ang nagtalaga maging ng katangian natin. Siya ang nagtimpla ng ating, tawag dito, DNA cocktail. Sino magiging nanay mo at tatay mo? Amen, sorry, hindi ka nakapili. Pero ang Diyos ang nagtimpla. Generations ago, pinlano na niya kung paano ka titimplahin. Hallelujah! Dahil meron siyang ipagagawa sa iyo at kailangan taglay mo yung mga ganitong mga katangian para mag-epektibo doon sa gagawin mo at sa posisyon na paglalagyan niya sa iyo. That position is already predestinated. Hallelujah! Kaya kailangan kanyang timplahin. Kailangan kanyang moldihin. Kailangan kanyang hubugin. Pati mga pagsubok mo, nakita niya na before the foundation of the world. Lahat ng mga mahihirap na panahon sa buhay mo, lahat ng pakikipagbaka, mga disappointments, amen, maraming beses nagulat tayo, bakit sa akin nangyari? Nakatakda ang lahat ng bagay. Bakit? Amen, hinahanda ka niya dahil merong naghihintay na posisyon sa iyo. May naghihintay na tungkulin sa iyo na ikaw lang ang makagagawa. Hindi ba? Yung kay Sebulon, kay Sebulon lamang. Kaya sila nagka-problema dati dahil yung mga taga-Benjamin, sinubok na pumunta doon sa lugar ni Sebulon. At yung ginagawa ni Sebulon, sinubukan nilang gawin sa ibang tribo. Each person, listen to me now. Each person that comes into this world is born into a certain geographical location and into a specific period of history and into a culture and into a certain family in order to make up a part of the history at that time. Amen. Sino gumagawa ng kasaysayan?
Tao. Tao. Kung walang tao, wala tayong mailalagay sa kasaysayan. Kung hindi dumating si Rizal, wala kayong el filibusterismo. Ang tao, nagtalaga, ang Diyos ay nagtalaga ng mga tao para mag-occupy ng certain position. At kung kailangan ikilos niya ang mga bansa, ikilos niya ang mga kapangyarihan, kung kailangan pababain niya ang haring nakaupong kasalukuyan, para lang maiposisyon yung taong nakatalaga, gagawin niya yun. Ang Diyos pa rin ang namamahala sa affairs ng mundo. Everything's under control! All is well! All is well! Hallelujah! May nagkasakit, may na-stroke, merong panganib na ilagay sa panganib. Huwag kayong matakot, bride, all is well! Meron siya plano sa lahat ng bagay. Amen. Just be faithful. Be faithful in your God-given position. Amen. Ipapahayag niya sa iyo sa tamang panahon bakit nangyari yun, bakit dinanas mo yun, bakit ikaw pa, ikaw talaga. We are trained and molded by God individually by all the circumstance and things of life in order to carry out a specific role to work the plan of God for that time or the season, the time and the season that we live in. Inuhubog niya tayo. Siya ang orchestrator. Siya ang designer. Di ba kayo nagpapasalamat? Hindi si nanay, hindi si tatay, si Lord. Amen? Maging yung mga kahinaan nyo. Sinadya niya yun, tinakda niya yun. Pati yung itsura nyo, kaya wag kayong kagalit si Lord. Huwag kayong magmamaktol. Sana ganito ang aking ilong. Sana ganito ang aking tangkad. Sino sa inyo ang sa pag-aalala ang makapagdadagdag sa sukat ng inyong buhay? Sana kasing galing niya ako umawit. Hindi ka binigyan ng ganyang gift, huwag mong pilitin. Sana preacher din ako, hindi ka preacher, song leader ka. Amen. Praise the Lord. Sana piloto ko, hindi, mangingisda ka eh. God is the one that is orchestrating it all. He's doing the placing and working it all out to His great plan. Tignan niyo si Brother Branham. Pumili ba siya ng nanay at tatay niya? Gusto ba niyang maipanganak siya ng isang manggagawa ng alak? At ng kanyang ina na niwalang panahon sa reliyon, sa pagsamba sa Diyos. But God predestinated the parents. God predestinated the lineage. Can you say amen? At tinimpla siya. Amen, para maging siya yung Brother Branham na nakilala natin. Bakit? Kasi sabi, paglaki mo, ay meron akong ipagagawa sa iyo. Amen? Hindi lahat na nangyari kay Brother Branham ay kaaya-aya at maganda. Maraming mga bagay na nangyari sa kanya na hindi kaaya-aya, masakit. Can you say amen? Parang bakit nangyari sa kanya? Kasama sa plano. Naalala nyo, sabi niya minsan, nalagyan ng carbolic acid yung kanyang ulo. At dahil doon, nakalbo siya. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan maging Elijah siya eh. Si Elijah kasi kalbo. Kita niyo, pati yun, I believe, plano ni Lord. Sana nakikita niyo yung picture ngayon. Sana tutulungan ko kayong makita na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
At dapat tayo magtiwala sa Kanya. Maging kontento kung paano tayo nilikha. At ang panalangin natin ay dapat, Panginoon, meron kang dakilang layunin sa akin. Meron akong posisyon na itinalaga ka para sa akin, Lord. Pakita mo sa akin ng malinaw. Gusto ko nang puntahan yun, Lord. Gusto kong puntahan yung lugar na yun. Amen. Kung meron sa inyo, wala pa rin direksyon ng buhay hanggang ngayon. Nagtatanong pa rin sa hangin. Ang dapat maging panalangin nyo, Lord, nandito ko. Hindi ko alam kung bakit nandito ko sa church na ito. Hindi ko alam kung bakit dinala mo ako dito. Pero Panginoon, ngayon nangungusap ka sa akin. Pinapakita mo yung kahalagahan ng aking posisyon. Sabihin ko sa inyo, pag nakita nyo na yung posisyon nyo, amen, maging tapat kayo doon. Kahit anong mangyayari, kahit anong hirap. Maghintay kayo dahil darating yung takdang panahon. Lahat ng blessing na hindi nyo inisip na makakamit nyo ay darating sa inyo. Kaya lang, tinitignan lang muna ni Lord yung faithfulness mo doon sa posisyon. Bakit ka naririto? Anong pinakita ni Lord sa iyo? Amen? Susubukin ka sa iyong pamilya. Subukin ka sa lahat ng bagay. Pero how will you react? Ikaw ba'y tatalikod? Ikaw ba'y, amen, aalis na dahil sa, nahihirapan ako nahihirapan ang aking pamilya. You stay where God called you. Dahil doon ka lang tunay na pagpapalain. Doon lang dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Doon ka lang magkakaroon ng authority. Kahit gano'ng kahama kayong posisyon sa church, be faithful in that position. Amen. Minsan yung mga tao, faithful lang pagka nakikita. Pagka sisikat ako, magtatapat ako dyan. Diba? Basta palagi akong nasa front line. Kita nyo, tapat ako lagi ako nandito. Kita nyo, everybody. Pero hindi yun ang katapatan na hinahanap ni Lord. Yung katapatan na yung paggawa ng mga maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba. Walang nagre-record. Walang nagbibigay ng credits. Walang naglilista ng puntos. Pero, amen, pansinin nyo, hindi. Ito ang pinakita ni Lord na dapat kong gawin. Gagawin ko to. Araw at gabi, umulan, umaraw. May pagsubok, wala. May karamdaman ako, malusog. This is my place under the sun. Amen. Meron dito mga kapatid, amen. Tuwing magkakaroon tayo ng gawain, ang ganda ng church natin, ang linis-linis. They're faithful. Hallelujah. Hindi kailangan sumikat ka. Ang Diyos ay nakatingin pagganap mo sa iyong tungkulin. Hindi kailangan matumbas ka doon sa ibang mga kilala dahil mas maraming nagawa, mas maraming kitang-kitang accomplishment. But how are you faithful in your calling? Remember, ang nirewardan ni Lord dun sa parable sa Matthew 25, mamaya makikita natin, hindi yung dami ng kita, hindi yung dami ng bunga ng kanyang pangangalakal sa talento, kundi yung katapatan nila. Alright. Look at Brother Branham's birth. He was Kentuckian that was born into a poor family by certain parents and raised a certain way and had certain experiences that made him the type of person that he was. God was molding him for a specific job. He does the same with each of us, amen, to various degrees of intensity. That is why we often go through hard trials, because God is shaping us for a great purpose. Amen. Nawalan ako ng anak. Gusto ko makamit ito, hindi ko natanggap. God is shaping you. Dahil meron siyang dakilang layunin para sa iyo. Dapat mo gampanan. Sabi ng isang babae, kung pwede nyo i-search ito i-google nyo, Amy Carmichael, December 1867 to January 1951. Amy Carmichael. Sabi, sa write-up, Amy Wilson Carmichael was born in the small village of Millsile,
Hindi ko alam kung paano ito bigkasin. Mills Isle, County Down, Ireland, to David and Catherine Carmichael. Her parents were devout Presbyterians, and she was the oldest of 7 siblings. In early life, Amy wished that she had been born with the blue eyes. Many of her siblings had blue eyes. Rather than the brown eyes she was born with. Ang sabi nitong si Amy, sana meron din akong blue eyes dahil yung mga kapatid ko puro blue-eyed sila. Siya kasi merong brown eyes. She often prayed that Jesus would change her eye color and was so disappointed when it never happened. Her mother used to reassure her that God knows are an answer to. Yung hindi ni Lord, sagot niya rin yun sa inyong hinihiling. Mahirap sa atin pag humiling tayo kay Lord kasi gusto natin idikta sa Kanya yung sagot. Lord, ganitong sagot mo, ha? Pag humingi tayo, hintayin natin yung sagot niya. At minsan, sumasagot siya ng, hindi. Kailangan kaya din natin tanggapin yun. Kasi pag kayo ng sagot niya, yun ang pinakamainam sa iyo. Pag pinilit mo, amen? Pag pinilit mo, minsan hahayaan ka ni Lord para maintindihan mo, hindi pala dapat pinilit. Alright? Yung mga hindi niya, ay sagot niya pa rin. Sabi ng mga nanay. Kasi gusto ni Amy, Lord, sana baguhin mo, sa mahimalang paraan baguhin. Gawin mong blue aking mga mata. Nainggit ako sa mga kapatid ko, puro blue-eyed sila, ako brown. So sabi ng nanay niya, yung sagot ni Lord na hindi, ay sagot niya pa rin. And that He had designed her with brown eyes for a reason. Perhaps a reason they knew nothing about. As an adult, Amy became a missionary and went to India. Ito na. Nag-unfold na yung mystery ng kanyang buhay. Nung lumaki pala siya, magiging misyonero siya and went to India. It was then that she came to realize that because people from India have brown eyes, she would have had a much more difficult time gaining their acceptance if her eyes had been the blue ones she had longed for. Naintindihan nyo? Tatawagin pala siya sa India para maging misyonero. At kung meron siyang blue eyes, mas mahihirapan siyang tanggapin ng mga Indian. Baka matakot sa kanya, isipin ko ano siya. Di ba? So merong dahilan, kaya brown ang kanyang mga mata. Amy adopted Indian dress and lifestyle. Misyonero kasi, dapat gano'n abutin mo yung mga tao. She adopted Indian dress and lifestyle, often dyeing her skin with dark coffee so she could work more effectively amongst the children she ministered to in India. May dahilan. Bakit meron kang balat dyan sa parting yan? Yes! Huwag kayong pupunta kay Belo. Baka hindi kayo makilala ni Lord. Naalala nyo? Meron dahilan sa lahat ng bagay. Dahilan. Pasalamat kayo na kayo ay kayo. Salamat, Lord, na ako ay ako. Salamat sa dakilang plano mo. Salamat sa pag-iisip mo. Sabi niya, nag-isip ako ng puros mabuti lamang tungkol sa iyo. Kaya ka nagkaganyan, may plano ako sa iyo. Pagka hinamak mo ang itsura mo, sinasabi mo, amen, na hinahamak mo rin ang aking plano sa iyo. Praise the Lord. Ha? Mamaya, confident na tayo. Ha? Tayo dapat mahiya. Anak ako ng Diyos, pero siyang dakilang plano sa akin. Siyang may likha sa akin. Amen. Mawala na lahat ng insecurities na yan. Ang bride ni Jesus, guys, hindi insecure. George Whitefield, 1714 to 1770. Si George Whitefield, kung nabasa niyo yung Church Ages, siya yung nag-encourage kay John Wesley. Naka-impluensya sa buhay ni John Wesley para siya ay humayo at mangaral sa field. Noong una kasi si John Wesley sa mga tawag dito hall lang, sa mga churches nagpe-preach. Pero na-impluensya siya ni Whitefield dahil nakita
ni Wesley ang tagumpay sa ministry ni Whitefield at sinabi sa kanya ni Whitefield ang kanyang sekreto, ang dahilan, bakit mas gusto niya doon sa labas at na-encourage si Wesley. Alright? At siya ay humayo. At Wesley became the great missionary that we know him to be now. Alright? Sabi dito, the Anglican Church did not assign him, itong si George Whitefield, the Anglican Church did not assign him in a pulpit. So huwag kayong magsiselos pag hindi kayo pinapag-preach at pinatatayo sa pulpito ng church nyo. Baka may plano si Lord sa inyo na iba. Intindihan nyo? Alright. So I'm speaking to the ministers here, speaking to the brothers. Amen. Hindi porket wala kayo sa likod ng pulpito ay wala na kayong ministry. Yun ang pinakamalaking pagkakamali. Yung ministry na sinasabi natin, inisip lang natin sa likod ng pulpito. No, sir. Amen? Meron dito mga kababaihan na pag nagpipreach ako, napakalaki ng ministry nila. Kasi ang lakas nilang mag-amen. At nakikinig sila talaga, hindi sila natutulog. Kinig sila, amen, amen, amen. Brother, preach it, preach it. Amen. Hindi nyo alam, may mga pagkakataon, hinang-hina ako, wala akong tulog. Amen. Kung pwede lang putulin ko na yung aking message, pero merong system na ganun, sigaw ng sigaw, nagigising ako. Amen. At kahit na pangit yung pangaral ko, hindi ako inspirado sa palagay ko, pero yung system hindi nagbabago. Amen, amen. Kahit na minsan parang wala namang saysay yung sinasabi, amen, amen, amen. Hanggang mamaya, nagkakasaysay na yung sinasabi ko. Dahil hindi niya ako pinatitigil. Magpalakpak ministry yan. Hindi lang sa likod ng pulpito. Hallelujah! Mayroon tayong kanya-kanyang allotted portion. Hindi yung laki ang tinitignan ni Lord, yung katapatan. The Anglican Church did not assign him in a pulpit, so he began preaching in parks and fields in England on his own. Ayaw nyo, di wag. Reaching out to people who normally did not attend church. Diba? Nangaral sa mga pingkaw. Sa mga may kapansanan, marahil. Hindi makapunta sa church. Kaya pinuntahan niya kung saan sila, amen, nagpapahangin marahil doon sa isang parke. Doon siya pumunta. Hindi ayaw niyo akong bigyan ng pulpito. Sige, ang buong mundo ang aking pulpito. Amen. He developed, sabi dito sa write-up, reaching out to people who normally did not attend church. Like Jonathan Edwards, he developed a style of preaching that provoked emotional responses from his audiences. But Whitefield had charisma, and his voice, which according to many accounts, could be heard over 5 miles. Hindi nyo pinag-preach sa likod ng pulpito, ayan, na-develop tuloy yung vocal voice niya to the point na hindi niya na kailangan ng PA system. Hindi niya kailangan ng amplifier. Amen. In-amplify ni Lord yung boses niya ng gusto na yung boses niya ay pwedeng marinig 5 milyang layo. Isipin niyo yun. Kung ganun ang boses ko, hindi nyo na kaya pumunta sa church, maririnig nyo ako doon sa bahay nyo. Amen, yung mga taga Flatway, yung mga taga ang tawag dito, nagpayong. Rinig nyo pa rin. Ganon, para magkaroon kayo ng idea. 5 miles away, rinig pa yung boses niya. Kasi hindi siya pinapag-preach sa likod ng pulpito. Nasanay siyang mangaral sa open field. Tuloy natin. But Whitefield had charisma in his voice, which according to many accounts could be heard over 5 miles. His small stature and even his cross-eyed appearance. Sabi sa inyo, pati yung mga kapintasan natin, may purpose yan.
Hindi ka pinag-preach sa pulpito, tapos duling ka pa. Cross-eyed appearance, which some people took as a mark of divine favor. Ganun pala dati sa Amerika. Meron silang ganung, kumbaga, pamahiin. Na pagkaduling ka, may divine favor si Lord. Ba't nagpapaduling kayo ngayon? Ganun pala yun. Sa kanila, blessedness yun. Yung pagiging duling, medyo cross-eyed, ay parang may divine favor si Lord. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung ganung superstition nila, pero yun ang tingin nung una sa Amerika. Even his cross-eyed appearance, which some people took as a mark of divine favor, mostly amongst Native American cultures. So all that all served to help make him one of the first celebrities in the American colonies. Search niyo si George Whitefield. I'm not so sure if Whitefield or Whitefield. Magkamali ata ako ng pagkakatag. Right? So dahil doon, naging kilala siyang, sikat siyang mangangaral, naging bantog siya, naging mabunga, pinagpala ang kanyang ministry. You see, bakit? Ang Diyos ang nagtakda noon eh. Yun ang kanyang allotted portion. Yun ang kanyang posisyon. Kaya nung pumwesto siya ron, ginanap niya yung pinagagawa ni Lord sa kanya, dumaloy ang kapangyarihan ni Lord sa kanya. Because there's power in position. Alright, marami pa akong gusto sabihin, pero we don't have time. Palagay ko, nakapagsabi ako ng bibitirin ko kayo, pasensya na. Pero kailangan natin, amen, hinto. Amen, kung gusto nyo marinig ang kasunod, umaten kayo susunod na service. Amen. Dahil di pa ako nakakapunta talaga sa gusto kong sabihin, pero kahit pa paano, meron tayong narinig na mensahe ngayong umaga. Amen. Ang aral, faithfulness, doon sa posisyon na ipapakita ni Lord sa inyo. Amen. Habang naroon kayo, His power will flow through you. Dahil merong kapangyarihan, may authority sa posisyon. Tayong lahat na magsitayo. Let's just bow our heads. Amen. Sincerely now before the Lord. Pagbulayan natin ating mga narinig. Hindi natin ito narinig ng walang dahilan. Merong ginigising si Lord sa atin. Merong pinapaalalahanan. Merong nalilito na ngayon ay nakatanggap ng instruction mula kay Lord para malaman niya kung anong dapat niyang gawin. Salamat sa pangunguna ng ating great leader. Leadership. Sabi ni Brother Branham, the Holy Spirit will be your leader. Ako'y nagtatanong, nag-iisip, anong ipapangaral ko? But God help me to have this in my heart. And I was very certain this is the will of God. This is what He wanted me to preach. And so I obeyed His voice. Dahil meron siya mga taong pinapunta dito, nilagay sa posisyon na kinaroroonan nyo, sa upuan na alam ni Lord lahat ng bagay. Dahil hinanda niya ako na mangaral ng ganito. Kaya niya ako hinanda na mangaral ng ganito dahil alam niya, paparehan kayo sa kinaroroonan nyo, sa posisyon na kinaroroonan nyo. At dyan mismo, ipapalalahanan kayo. Kahalagahan na masumpungan natin ang tamang lugar natin. Yan ang mensahe. It's a positioning message. Kung palagay niyo wala kayo sa inyong tamang posisyon, lumapit kayo kay Lord ngayon. Mamanhik kayo sa Kanya, Panginoon. I want to experience that power that Brother Ray is talking about. I want to experience that authority. Amen. We talked about the authority of the church. That's the key now. Finding your rightful position. And there, you'll experience the power of God and the authority to use that power. Ama namin, buong pagpapakumbaba, malapit kami sa iyo. Tawarin mo ang aming pagiging papatay-patay ng mga nakaraang panahon para mag-assume ng aming posisyon. Marami kaming excuses, Lord, kasi katulad ni Moses, sabi niya, Lord, bulol ako. Panginoon, ganito ako.
Lord, puno kami ng kahinaan. Pero lahat ng yun, Panginoon, pati yun, tinakda mo. Dahil meron kang posisyon na pinaghandaan para sa amin. I pray, dear God, alisin mo lahat ng pangangatwiran namin sa aming pag-iisip, sa aming puso. Ang mga pagsalag namin sa mga mensahe mo, mga, Lord, mga plano namin na binuuna namin at pagka naririnig namin, Panginoon, ang paalala mo, Lord, amin pong, Lord, hindi pinapansin dahil nakabuo na kami ng plano. Panginoon, baguhin mo yan ngayon. Patawarin mo kami. Tulungan mo kaming maging masunurin sa iyong tinig. At magawa namin sabihin katulad ni Maria, be it unto me, Lord. Hindi ko ito maintindihan. How can this be? Hindi pa ako nakakilala ng lalaki. But Lord, amen, be it unto me according to your word. Panginoon, tulungan mo mga kapatid ko mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, na magpasakop ng lubos. Narito ang iglesia ito, Ama, tulungan mo kami. Narito ang iyong lingkod, Panginoon. Tulungan mo akong gawin ko ano talaga gusto mo ipagawa sa akin. I feel like napakarami pang dapat gawin. Meron ka pang gusto ipagawa sa akin, Lord, na higit. And I want to just follow you, Lord. Say, Lord, wherever you lead me, I will follow. Grant it, Lord. Ganun din, Panginoon, sa mga kapatid kong naririto. Tulungan mo sila, nagtatanong sila. Tulungan mo sila kung meron dito hindi pa tumatanggap sa iyo, Panginoon. Ayaw mo magsimula ron. Dahil ikaw lang magpapakita ng tunay na direksyon, tamang direksyon sa kanilang buhay by accepting you as their personal Savior. Ayaw mo buksan nila ang kanilang mga puso ngayon. At samantalihin mo ang bawat isang nagbubukas ng pinto, Ama. Pumasok ka sa kanilang buhay. Pangunahan mo po sila. Tulungan mo silang sumunod ng lubusan sa iyo bago maging uli ang lahat. Bless mo po ang bawat isa. And I pray, dear God, meron mga kapatiran dito na pinahihirapan ng kaaway, ino-oppress, hindi dahil sa wala silang kapangyarihan, kundi dahil sa nawala sila sa kanilang posisyon. Dear God, I pray, balik mo sila. Kung meron backslider, kung meron nanlalabig, ibalik mo sila, Panginoon. Dahil kung mananatili sila out of their place, Lord, there's no way for them to have victory. Ang pagpapala mo hindi darating sa kanila. Maintindihan naman nila ngayon na kailangan muna nilang bumalik. Magsisi, turn around and say, Lord, babalik ako dun sa aking original position. I will serve you with all my heart. Yung dating pag-ibig, yung dating pagsamba, yung dating devotion, dating dedication. Kaya mambalikan ko, Lord. Kaya bumalik sila, Panginoon. At galing dun sa posisyong yun, Ama, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Pray, Lord, deliver everyone that is being oppressed by the enemy. Mga masasamang espiritu, nagbibigay ng masamang kaisipan sa mga kapatid kong narito. I rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. I'm standing here as a pastor, shepherd of this flock. This is my position. Kayo mga masasamang espiritu ay walang lugar, walang karapatan sa lingin ng mga tupa ng Diyos. I command you in the name of the Lord Jesus Christ. Depart from this place. Umalis ka sa isip ng aking kapatid. Kinakalagan ko siya ngayon. Espiritu ng karamdaman, umalis ka sa katawan ng aking kapatid. In Jesus Christ's name. All kinds of sicknesses, all kinds of spirits, in Jesus Christ's name. I command you by the authority of the position God has given me. In Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa tagumpay. Salamat sa kalayaan. Kaya mong purihin ka namin. Sambahin ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Jesus, Jesus.
your word. Honor your word, Lord, this morning. Come in your power. Come in authority. We worship you. We worship you. Hallelujah. Let's sing this song, Find Us Faithful, bago tayo magtapos. Magkamayan, bago natin dismiss ang gawain natin. May this be your prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you for your mercy and grace. Help us to be faithful. Yes, Lord. Amen. Try to sing it with me now. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, to life's steering testament to God's saving grace. Think of this now. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize. Those who've gone before us, let us lead to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories they uncover become a light that leads them to the road each must find. Let's sing it all together. Raise our hands. All who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Hallelujah. Let's sing it all together now. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful.
Nemi, please lead us in prayer as we dismiss the church. Brother Nemi will lead us in prayer. God bless you. Thank you. Yes. Hallelujah. Oh God, Yes. purihin ka, Panginoon. Tunay na hindi kami tapat, ngunit Ikaw ang tapat, Panginoon. Ikaw ang nagtuturo sa amin maging matapat sa pamamagitan ng mga pagsubok na ginawa mo sa amin, O Lord. Kami ay natutong magtapat. Marami pong salamat, Panginoon. Narito kami, Ama, Ikaw ang pumili sa amin, Ikaw ang tumawag sa amin, Ikaw ang nagtakda, Ikaw ang nagtalaga, Ikaw ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kaya kami, Panginoon, ay susunod sa iyo. Ano man ninanais mo sa aming buhay, narito kami sa iyong harapan. Ang aming mga sarili, Ama, ay aming inihahandog sa iyo sa umagang ito. Tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon. Ipatawad mo ang mga pagkukulang namin, mga kahinaan namin, at tulungan mo kaming maalaman namin ang mga posisyon namin, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mensahe, sa iyong salita na hindi nagbabago, Panginoon. Ang sabi mo, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Salamat po na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ng kaisipan. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman, at Ikaw nakakaalam sa lahat ng mga bagay. Salamat sa mensaheng ito na nagtuturo sa amin upang maunawaan namin na narito ka na ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng salita na ito, sa pamamagitan ng mensahe na ito. Ikaw, Panginoon, ay nasa aming pastor. Ikaw ay nasa bawat tumanggap. Ikaw ay nasa bawat nanampalataya. Kaya Ikaw ang gumagawa nito sa aming buhay. Hindi kami, Panginoon. Wala kaming nalalaman maliban ipagkaloob mo sa amin. Salamat sa kapahayagan na ito. Salamat sa kaunawaan na ito. Salamat maging ang aming pananampalataya, maging ang aming pag-ibig, Panginoon. Ikaw ang sumasa amin. Ang mga oras na ito, O Lord, Ikaw ang nananahan sa amin. Ikaw ang Diyos na sumasa amin. Kaya kami ay tulungan mong magmahal sa bawat kapatid namin. Tulungan mo kaming magmahal, Panginoon. Mabuhay kaming nagmamahal dahil ang sino mang ibigin namin, ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Maging ang mga nagmamahal sa amin, Panginoon, ay ibibigay mo sa amin. Ang mga huling araw na ito, Panginoon, ay nabubuhay kami sa pag-ibig sapagkat Ikaw ay pag-ibig. Bubuhayin mo ang mga namatay kay Kristo at papatayin mo ang mga diablo sa pangalan mo, Panginoon. Ay apakan namin ang mga masamang espiritu. Mayroon kaming kapangyarihan dahil nakaposisyon kami sa iyong pangalan. Ibinautismo ka namin, Panginoon. Tinanggap ka namin. Sinampalatayanan ka namin. Nakilala ka namin na Ikaw ang isang Diyos, ang nagkatawang tao, ang banal na Diyos, ang aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Find us faithful. Make the fire of our devotion like the rain. Love you all in the name of the Lord. God bless you.